O, pag-usapan ulit natin mga kababayan si Pacquiao. Ang daming nagre-react po. Ang dami pong nagalit kay Senator Bato, Bongo at Robin Padilla. Ang tawag na sa kanila, Pugante Defenders Party, PDP. Yan, napalitan na po, Pugante Defenders Party, PDP. But before natin pag-usapan mga kababayan, pati yung mga pag-claim ni Pacquiao as the Son of God, kapalit na ng ating Panginoong nagpapagang mga balita at magpapagay sa mga isyo na lipunan. Pulsa, opinyon, balat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. Unisan. Kristo, tamang-tama din ito ngayon kasi Sunday. Gusto ko munang pasalamatan mga kababayan yung nagpadala sa atin. Hindi man po ako nangingi. Kaya lang, siyempre, natutuwa tayo kung may mga nagpapadala ng regalo po. Masama namang hindi tanggapin. T-shirt po, galing kay Sir Eli Silvestre. E dalawang t-shirt pong pinadala. Tapos itong napakagandang sombrero. Imported siyempre from America. So, maraming salamat, sir. Diyan sila sa Los Angeles, California po. Kaya LA po. Di ba? God bless you more, sir. So, balikan natin itong balita na tinawag na sila PDP, Pugante Defenders Party. Yun man talaga po lumalabas, mga kababayan nitong tatlong senador ni Digong. Hindi na natin sila tatawagin na senador ng Pilipinas. Senador ni Digong, senador ni Pacquiao. Kasi, mga kababayan, yun po ang lumalabas. Mas matimbang sa kanila, mga kababayan, si Pacquiao kaysa sa mga victims ni Pacquiao. Pero mga kababayan, saludo tayo kay General Nicolas Torre. Sabi niya, the search for Quiboloy will be conducted on our terms, not on theirs. Hindi pwedeng diktahan sila mga kababayan. May mandato sila to serve and protect the Filipino people. At trabaho nila yung mag-serve ng lawful order from the court kasi nga po may warrant of arrest. Pakinggan natin mga kababayan mo na itong sinabi ni General Torre. Nakakapagod. Nakakapagod, yeah. Bakit sa paano nakakapagod? We have a lot of, nakakapagod and, it's also a relief for us to be able to air our side to the media and to of course, to the Senate. Sir, na-pressure ba kayo dun sa tatlong senador? Paulit-ulit na appeal nila na umalis na po kayo dun sa KOJC? Of course, there's always that effect on us. Sir, sorry. Pwede po ba Sorry, sir. Did you feel any pressure from those senators po appealing na umalis po kayo doon sa... Pasensya na kaya, palagay ko, bad breath na ako dahil matagal akong hindi nakainom ng tubig at nanunuyo na lalamunan ko. Pero, of course, tatlong senador yun eh. So, the pressure is always there. The effect is always there that we have to consider what they're saying even though, it may run against the operational procedures, it may run against our sworn duties. So, andun talaga, dagdag na isipin kumbaga. Sir, are you going to continue with your operation? Yes, of course. No question about that. We will... that portion is canalizing us into one instrument. As I've said before, masyado namang tricky question yun. Hindi naman po pwede yun isurrender namin ang buong operation dahil lang sa isang napili ni Atty. Torion na instrumento. So you're saying that you have made some of that challenge by Atty. Torion? We have a lot of instruments, MJ, and I will not allow that we will be tricked into that corner by your lawyer and debunk all others of all other equipment. That's why we brought more redundancy. So ano na pakasunod niyo, sir?
Wala kami napagkasunduan regarding that matter. Wala kami napagkasunduan. Isa na siguro dapat pagkasunduan dito. Ilabas nyo si Apollo Kibuloy. Napakasimple. Doon lang ang katapusan ng lahat. Pag si Apollo Kibuloy ay humarap na sa huwes. Lagi niya sinasabi. Yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. Lagi rin sinasabi ninyo, MJ, justice for Apollo Kibuloy. Saan hustisya nyo hinahanap ang hustisya na yan? Correct. Sa kalsada? Hindi naman po pwede dyan. Pag sinabi nyo justice for Apollo Kibuloy, ibig sabihin, ang hustisya, iisa lamang dito sa Pilipinas. Nasa mga korte. Correct. At ang unang step para makatanggap ka ng hustisya ay magpasakop sa korte. Correct. In this case, to surrender to the court. Correct. Yun ang rason dyan. Yun ang paraan dyan. Wala nang iba. Tama. Like mabuhay po kayo. Filipinos. Very good. We will re-strategize. Actually, I'm energized. Yang mga lahat ng pinalalampas namin na obstruction of justice, a-actionan na namin. Maradagdagan ang aresto, sigurado. Sir, are you going to continue the... Sir, you said about hard arrest. As the need arises, we will do whatever it takes. We will do whatever is needed to catch Apollo Kibuloy in that compound. Sir, regarding the obstruction of justice, Continue the digging, sir? Yes, we will be. The search will be conducted on our own terms, not on theirs. Nakita niyo naman eh. Sir, can you expound lang yung sila... So malinaw mga kababayan sa interview ng mainstream media, not on their terms, kundi on our terms anya. Hindi yung pwedeng sila yung dapat masunod, yung kampo ni Pacquiao. Sila ang sumunod sa batas. Hindi po pasisindak dito sa mga senador. Itong magiting na general, mga kababayan. Ito yung mga members ng PDP, Pugante Defenders Party.
Sabi ni Senator Bongo, Senador ni Pacquiao at ni Digong, we just want peace, and for this we stand off, and for this stand off to end. Hindi po kailangan kailanman magiging susi ang karahasan sa pagkamit natin ng hustisya. Malinaw po sa mga videos na pinakita ni General Torre during the presentation. Ang naging marahas po, ang gumawa ng violence po, yung mga members ng KOGC, hindi man po yung mga polis. Sabi naman ni Bato, but the more pressing matter now is the question of human rights. And I wonder if high confidence can compensate for low returns and low morale, especially if the latter to come allegedly at the expense of our most fundamental human rights. May human rights pang nalalaman nitong si Bato. Wala ka man po na moral ascendancy, moral authority na magsalita tungkol sa human rights. Kasi po, kayo mismo accused of human rights violation. As Chief PNP ni Digong sa war on drugs, kaya nga, sinupalpal ka ni Laila de Lima. So ito, sabi dito sa balita ng Impact Leadership, newfound concern for human rights. Former Senator Laila de Lima questioned Senator Bato de la Rosa's newfound concern for human rights, noting that during his tenure as PNP chief, restraint and maximum tolerance were not priorities, with many suspects being summarily executed without arrest warrants. Sa kanyang social media post kahapon, de Lima further highlighted that the central issue of the ongoing Senate inquiry should be Kibuloy's fugitive status and his continued evasion of arrest with the help of his followers. She urged Philippine National Police officials led by Brigadier General Nicolas Torre to stay focused on their duty despite what she described as political grandstanding by De La Rosa and pro-Duterte senators. De Lima emphasized that the public interest and the rule of law should guide the operation, asserting that public opinion largely supports the police efforts. Yan mga kababayan yung sinasabi natin. Si Laila de Lima, babae po, mas matapang pa dito sa mga claiming to be maisog. Tulad ni Digong, ayaw humarap sa investigasyon. Tulad ni Bato, ganun din. Iniimbestiga ng Congress kung ano-anong sinasabing rason. Interparliamentary courtesy daw. Pero si Laila de Lima po, babae, inarap yung kaso po. Nagpakulong ng almost 7 years. Yan ang totoong maisog. Yan ang totoong matapang. Ikayo, kalalaking tao ninyo. Si Pacquiao, claiming to be the owner of the universe. Appointed son of God daw siya. Mamaya, pag-usapan natin dito sa podcast natin. Kasi dapat po makilala ninyo na si Pacquiao po is a false teacher. Ang daming nalinlang, mga kababayan, pero balikan natin muna si Senator de Lima. Sabi ni dating Senador de Lima, if only Senator Bato exercises newfound concern for human rights when he was PNP chief, he would be more credible now in his reminder to the PNP to respect the rights of the Kingdom of Jesus Christ members. His reign as PNP chief was not exactly the model for police restraint in maximum tolerance. During his time, mere suspects were summarily executed even without arrest warrants. Basag na basag po si Bato. Tama si de Lima. Anong karapatan mo mag-defend ng human rights? Kung nung panahon mo to at kalaban ninyo ang isang tulad ni Pacquiao, sabi nga natin mga kababayan, baka shoot to kill order na ang utos ni Digong. Pero yung ating Pangulo is appealing for Pacquiao to submit to the courts. Ang panahon nito ni Bato,
Baka nagbilang na tayo ng kung ilang mga casualties dahil sa marahas na operation. Pero ang nangyari dito, mga kababayan, pinagalitan pa niya si General Torre kasi inalaw niya ni General Torre na pumasok sa kwarto ni Kibuloy yung mga babaeng polis na walang armas. You see? Kung ako niya, hindi ako papayag sa ganon. E paano niya kung may armas si Kibuloy? Rinatrat yung mga polis. Patay sila lahat. Pinagalitan pa si Torre. During the operation po, mas maraming polis yung nagka-injury. 60 members of the police. Sugatan mga kababayan sa pang-atake ng mga members ng KOGC. Sabi ko nga, baliktad, yung mga polis, siya nang kinakapkapan po. Imbes yung polis, yung mga kap, ang nangangapkap po, sinisearch po sa katawan, yung mga polis, saan kapuluting ganon pagkatapos, sasabihin ninyo, pagmamalabis, pag-abuso, ang ginawa ng mga polis na nagsiserve ng warrant of arrest kay Kibuloy. Isa pang member, mga kababayan, yung presidente mismo ng PDP, na ang bagong meaning, Pugante Defenders Party. Sana maging dulo nitong pagdinig na ito ay matapos ang kalbaryo ng KOGC. Ngayon, kung sa tingin ninyo, lahat ng nakatulong, lahat na nakakatulong sa bayan ito, inasa inyo na yan. Ang kalbaryo po na sinasabi ninyo, Senator Robin, ang may gawa si Pacquiao mismo. At yung mga members na imbes, mga kababayan, pabuliuhin lang yung ating mga authorities na hanapin si Kibuloy. Sila yung humaharang. Kaya ang gumawa ng kalbaryo sila. Sila ang gumawa ng kalbaryo sa kanilang sarili. Ito naman si Baste, mga kababayan. Sabi diyan, kapag mismong nagpapatupad ng batas ang lumalabag dito, sino pa ang magtatanggol sa karapatan ng ordinaryong Pilipino? Panahon na upang siguruhin ang hustisya para sa lahat. Dapat siguro, Mayor Baste, yung statement mo, isabi mo sa pagmumuka ni Pacquiao. Ang lumabag sa batas po, si Pacquiao, hindi yung mga pulis. Kaya nga may kaso si Pacquiao. Sexual abuse, paglabag sa batas. Qualified human trafficking, paglabag sa batas. Yung mga polis po, wala man nilalabag na batas kasi nagpapatupad nga sila ng batas kasi po may hawak silang warrant of arrest. Kailangan nilang mahuli si Pacquiao. Pag hindi nila yon ginawa, dereliction of duty, paglabag sa kanilang sinumpaang tungkulin, to serve and protect. At yung sinasabi po ninyong ordinaryong tao, ang ordinaryong tao po, yung biktima ni Pacquiao. Si Pacquiao po, hindi siya ordinaryong tao. Malaking tao siya. Barkada nga ninyo Multi-billionaire siya. Nakita mo yung malapalasyong kwarto ni Pacquiao. Nakita po sa presentation po ni General Torre. At yung kwarto ni Pacquiao, napapaligiran ng mga women quarters. Kaya pala, ang kanyang kaso, rape. Lahat ng women quarters po, may lagusan papunta sa kwarto ni Pacquiao. Alams na, mga kababayan. Sabi ni Senator Butas, ay bato pala. The way I see it right now, however, you defend your position. You are at the losing end. Yan ang sinasabi niya kay General Torre. It's high time for you to make a tactical retreat for the meantime. Huwag mo gawing rason na napasubo na kami dito. Tuloy-tuloyan na namin ito. Huwag kami ba to? Pag umalis doon yung mga polis, di nabigyan ng pagkakataon para diretso ng makataka si Pacquiao. Di ba? Hindi ninyo mauto yung dati ninyong mga kasamang magagaling na pulis, si General Torre. Sabi nga ni General Torre, mag-uukay pa niya kami. Di ko masuan niya kayo, harapin namin sa husgado yung kaso ninyo. Unang-una, ang nag-utos sa kanila para mag-serve ng warrant of arrest yung korte.
Di ba? So malamang sa malamang, kahit mag-file kayo ng kaso sa mga kapulisan, papaboran ng husgado yung mga pulis. Kasi pag hindi pinaboran ng husgado ng mga pulis, kahit may warrant of arrest, mga kababayan, sa susunod na mga kaso, wala ng pulis ang susunod sa utos. Kasi, tingnan mo yan, sumunod kami sa utos ninyo, pagkatapos kami pa yung nakulong. O di kayo dyan sa korte ang mag-serve ng warrant of arrest, kayong humuli sa mga kriminal. Tama? It will be a bad precedent. Kaya hindi kayo papaboran ng husgado. Mali ang posisyon ninyo. Saan ka nakakita? Senador ka ng Pilipinas. Pagkatapos kampi ka sa pugante. Kaya ang nasa losing end yan, hindi po yung si General Torre. Anda siya na harapin kung anong kaso ang i-file sa kanya. Ang nasa losing end po, kayo mga senador ni Pacquiao, kasi hindi na kayo iboboto ng mga mamamayang Pilipino. Wala nang renewal of contract. Magsasama-sama yung mga Marcos loyalist na i-junk kayo. Kayong nasa losing end. Si General Torre po, hindi man siya politiko na tulad ninyo. O ngayon, i-share ko ito sa inyo mga kababayan na sinulat na artikulo ng Counterfeit Christianity Exposed. Ayan po, tama po itong sinasabi niya rito. Counterfeit Christianity Exposed 4 days ago. It is about Apollo Kibuloy. So itong Counterfeit Christianity Exposed na page, dito ini-expose mga kababayan kung sino yung mga bulaang guro, the false teachers of the world. At dito sa Pilipinas, ang dami po na mga false teachers, false Christianity. Nagpapanggap na Kristiyano sila kasi nagtuturo ng Bible, itinuturo si Jesucristo, pero po, ang purpose nila magpayaman. O kung hindi magpayaman mga kababayan, imanipula yung kanilang mga members. Worse, napahamak pa yung kanilang mga kaluluwa. Kasi, counterfeit Christianity nga po, mali ang turo tungkol sa kaligtasan. Pag mali ang turo sa kaligtasan po, counterfeit Christianity. Peking Christianity. Hindi po lahat ng, sabi mismo yan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin anyang Panginoon ay makakapasok sa aking karian. Yan po ang warning ng ating Panginoong Jesucristo mismo sa Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Kaya kala ninyo, yung mga nagsasabing Kristiyano sila, papasok sa langit po? Hindi po. Hindi lahat. At kasama dito mga kababayan si Pacquiao. Lalo na po si Pacquiao. Pinalitan yung ating Panginoon si Kristo. Siya na yung appointed son. Sabi ko nga, wala mang appointed son. Only begotten son mayroon. Pero siya yung nagkiklaim na siya na yung Kristo. Mag-ingat po kayo sa mga bulaang guro. Ayan po. Sabi rito sa Counterfeit Christianity. Tama po ang sinasabi rito. Apollo Kibuloy is a Filipino from Davao, Philippines, loves to claim that he is the appointed Son of God in honor of the universe, and also who loves to quote the Holy Scriptures, said, "Fear no one when God is on your side." Then, he should be also be brave enough to face the law of men, the laws of men, when he is indeed, if he is indeed on God's side. Basag na basag po si Pacquiao. Tama, anak ka ng Diyos, claiming to be the appointed Son of God. Takot kang harapin yung hustisya. O diba? Takot kang patayin. Wala man gustong pumatay sa kanya. Gawa-gawa man lang niya yun para ma-justify niya yung pagtago sa lungga. Papatayin daw siya ng mga Amerikano. What? Wala man ganon. Gumawa siya mga kababayan ng sariling kwento. Gumawa ng sariling multo na kinakatakutan niya. Ganon katindi itong taong ito. Tapos nagsiset ng kondisyon, gustong diktahan pa yung ating Pangulong Bongbong.
Matindi po. Nagsiset ng condition para harapin niya daw yung kanyang kaso sa korte. May ganon. O bakit? Sabi mo makapangyarihan ka. Yung lindol nga, in-stop mo. Stop! Naniwala naman yung mga members niya. Bakit yung pag-issue ng warrant of arrest, hindi po ninyo na-stop? Yung judge na nag-issue ng warrant of arrest, hindi mo na-stop na wag na judge mag-sulat ng warrant of arrest laban sa akin. Sa aking kapangyarihan. Di ba? Yan sabi dito, if Apollo Kibuloy is really the appointed Son of God, in the image of Christ, he should also be brave enough to face himself to the court of men if he is really innocent. Unlike Jesus himself, faced false accusations from the Pharisees and their followers. So sabi dito, Isaiah prophesied this when he said of the Messiah, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth, like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Sa Isaiah 53:7, even Pilate, the Roman governor who oversaw Jesus' sentence, knew that Jesus had done nothing wrong, but he pandered to the Jews and allowed the false accusations to stand. Nagpapako po sa cross, death sentence po, crucifixion. Kasi ang turo nga po ng ating Panginoon is submission to governing authorities. Imagine, during the time ng ating Panginoong Jesucristo, yung Roman Emperor po, diktador yon, ang emperador, pag ipinag-utos po ng emperador, walang pwedeng bumali. You see? Pero walang itinuro yung ating Panginoong Jesucristo, mga kababayan, to rebel against governing authorities. Instead, ang itinuro pa niya, submission to governing authorities. Yun na nasusulat po sa Romans. Let every soul be subject unto higher powers, for there's no power but of God. The powers that be are ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. So si Pacquiao, mga kababayan, nire-resist niya ang governing authorities, and therefore, he is resisting the ordinance of God. Nilalabanan niya yung ating gobyerno at inaakusa pa niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos nakikipagsabwatan sa Amerika. Anong kinalaman doon sa kaso mong rape, human trafficking sa Amerika at saka dito sa Pilipinas? Anong kinalaman dyan ng ating Pangulong Bongbong? Harapin mo yung asunto mo kung ikaw naniniwala na inosente ka. Ganon ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Nagpapako sa cross, magpapako ka din. Anyway, lubos-lubosin mo na kasi kinuha mo na yung posisyon ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po, exposing false prophets and false Christ. Yan po yung claim ni Pacquiao sa programa niya mismo. Yan, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Siya na si Jesus Christ. Pakinggan natin. I and my Father are one. I am the image of my Father. Spiritual. I am the image of His obedience. I am the image of His dedication. I am the image of His commitment. I am the image of His loyalty. And I am the image of His repentance. The image of my Father in the Spirit of the Lord Jesus Christ. I inherited what my Father has. That's why I had to become a son in order to inherit all of these things. Servant will inherit nothing. So he has to make a son out. Ganon katindi, mga kababayan, ang kanyang claim. Sabi dyan, mga kababayan, ng counterfeit Christianity exposed, Kibuloy has blasphemed Christ with the following doctrines. He claimed that Jesus, the Savior of the Jews, while He is the Savior of the Gentiles, o ang mga Gentiles po, lahat ng non-Jews,
Tulad natin, di man tayo Hudyo, Gentile tayo, mga Amerikano, pero maraming Amerikanong Hudyo, mga Jewish people. Pero generally, yung mga Amerikano, Gentile sila po. May mga Jewish lang po sa kanila. Mga Japanese, mga Chinese, mga Singaporeans, Malaysians, basta non-Jew. Yan po ay mga Gentiles. Yan ang kiniklaim, mga kababayan, ni Quiboloy na siya ay savior ng mga Gentiles. Kaya sabi dito ng Christianity, Counterfeit Christianity Exposed, that is utter blasphemy. Jesus came to save both the Jews and the Gentiles. John 3:16 does not say, "For God so loved the world that He gave His two sons, Jesus and Apollo." But rather, He gave His only Son for the whole world. Paul was not declaring the name of Quiboloy to the Gentiles. Quiboloy claimed later to be the Son of God, which is pure blasphemy. He claimed he attained it in 2003. This is seriously flawed doctrine as it is, as if assuming he reads his Bible. So pinalitan na po, mga kababayan, ni Pacquiao, yung ating Panginoong Hesukristo. Pinalalabas niya sa kanyang turo, sa kanyang mga members, at yung mga naoto niya na mga nanonood sa kanyang programa, na dalawa yung tagapagligtas. Si Jesus Christ daw, tagapagligtas ng mga Hudyo, siya naman po ng mga Gentiles. Walang ganun po. Iisa lang po ang Savior ng mundo, ng sangkatauhan. Both the Jews and Gentiles. Ayan ang totoong anak, the only begotten Son of God. Wala pong appointed Son. And the only begotten Son of God, yan po ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po si Pacquiao. Napakalinaw po ang turo ng Bible sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, referring to Jesus Christ, that whosoever believeth in Him, Him, singular, should not perish but have everlasting life. Isa lang po ang tagapagligtas. Isa lang po ang daan. Pero claim ni Pacquiao na siya na yung daan. Imaginein mo na lang na ito yung claim ni Pacquiao, mga kababayan. I and my Father are one. Siya daw at ang Ama sa langit ay isa. yung mismong kalagayan, mga kababayan, ng ating Panginoong Hesukristo, na siya at ang Ama sa langit, mga kababayan, ay iisa. Kinuha na ni Pacquiao, at siya daw ang daan patungo sa langit at may-ari ng ating kaluluwa. Walang sino man daw, mga kababayan, makakapunta doon sa langit kung hindi dadaan sa kanya. Kailangang pirmahan daw niya. Ito yung claim ni Pacquiao, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Andito, tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Napakayabang. Hindi nyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatiin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pakita ninyo. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Siya na yung daan daw po. Papuntang langit. Ang turo ng Bible po, napakalinaw sa John 14:6. Si Jesus Christ ang daan. Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Pacquiao, siya na daw ang daan. Ganon katindi, mga kababayan. Yung mga members niya, hindi man nagsisiyasat ng maayos, nakikinig lang ng sinasabi ni Pacquiao, pati yung mga politiko, hindi man nagbabasa ng Bible, naniwala din po kay Pacquiao. O alam na ninyo kung sino to na mga politiko. But actually,
Ako, ang tingin ko po, kaya sila dumidikit kay Pacquiao kasi ang purpose lang naman itong mga politiko makakuha po ng suporta ng boto from the members ni Pacquiao. Ganon lang naman niya. Kasi most of them, mga kababayan, mga Katoliko man, hindi man po kamibro. Yung mga Duterte naman po, siyempre didikit kay Pacquiao kasi unang-una, other than yung boto, si Mau Diggs, mga kababayan, inappoint ng administrator. O di wow. Halimbawa, makulong si Pacquiao. Sino pa yung tagapagmana? Nagets na ninyo kung bakit po dumikit na silang dumikit? Appointed administrator, may legal personality na. Ano pa? O di wow. Kaya advice ko po sa inyo, magbasa kayo ng Bible. Huwag kayong basta't nagpapaniwala doon sa mga nagtuturo. Kasi po ngayon, as prophesied in the Word of God, sabi sa Bible, in the last days talagang lilitaw yung mga bulaang guro, bulaang propeta. Nasa Matthew 24 po siya. Kasi nga po, papalapit na yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Yan o, Matthew 24. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the buildings of the temple. Sa verse 3, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ. Oh. Kita ninyo? Si Pacquiao, sakto po ang description. Siya na nagkiklaim na siya si Jesus Christ, and shall deceive many. Kasama sa na-deceive po, si Super Ate. Yung mga Duterte, mga senador ng nausog, kita ninyo? Ang daming na-deceive po. Signs of the times po si Pacquiao. Kasama siya sa mga false teachers na lilitaw sa mga huling araw. We are living in the last days before ng pagbabalik muli ng ating Panginoong Hesukristo. Pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo, kahit halimbawa nagtatago pa sa lungga niya, diyan na siya malilibing. Lilindol ng napakalakas, mga kababayan, kaya yung mga nagtatago sa lungga, kung nanglungga na si Pacquiao, diyan na siya malilibing. Yan po ang turo ng Bible na totoo. Kaya kung ako sa iyo, Pacquiao, lumabas ka na sa lungga mo. Kasi pag hindi, dumating yung ating Panginoon, diyan ka na malilibing. Kung dito, may pag-asa ka pa na makapagsisi ng iyong kasalanan. Baka may makapag-preach pa sa iyo ng tamang turo sa kulungan. Di ba, maraming mga dati nalulong sa droga, mamamatay tao, naligtas po ng totoo nang makulong po sa bilibid. Kasi may mga misyonaryo sa bilibid po nagtuturo ng Bible. Baka may pag-asa ka pang maligtas. Lumabas ka na sa lungga. Hindi yung ikaw ay sige ang daldal na kung ano-anong binanadaldal mo para lang maiwasan yung iyong pananagutan sa batas. Tuloy natin. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Verse 6, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye not be troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Wag na kayo magtaka kung bakit laging usapan dito o magkakagira na. Diba? Sa Middle East, sa Russia, sa Europe, dito sa atin, baka girahin tayo ng China. That is, all these things must come to pass pala. But do not be troubled. Yan lagi kong sinasabi, relax tayo. Nasa kontrol ng ating Panginoon ang lahat. At kasama sa mga tanda dito, yung mga usap-usapan tungkol sa gira. At kasama na yung mga bulaang propeta. You see? For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And this
there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Yan ang simula po ng kapigatian. Kaya pasalamat na lang po tayo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay tuloy-tuloy sa kanyang trabaho para maibsan yung kahirapan na ating tinatamasa. Pero po, you have to accept na ang mundo po pahirap ng pahirap. Kung ano-ano mga calamities yung tumatama sa atin, lindol, baha, pati mga sakit, tatapos pa lang ng pandemonyo. There shall be famines, pestilences, earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Talon tayo sa verse 11. And many false prophets shall rise and shall deceive many. Kasama dyan si Pacquiao. Ano pa sabi sa verse 12? And because iniquity shall be abound, the love of many shall wax cold. Wala nang pagmamahal. Kita ninyo ngayon, lahat na lang pera. Wala nang pagmamahal sa mag-asawa, naghihiwalayan. Di ba? Pagmamahal ng anak sa magulang. Widespread po. Kasi nga, prophesied siya sa Word of God na mangyayari siya. The love of many shall wax cold. Manlalamig ang lahat, ang marami. Ngayon, bakit tayo nagpipreach? Journalist po ako, pero nagpipreach ako ng Word of God. Kasama siya sa prophecy. Verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Nagtaka pa kayo kung bakit ang isang journalist na tulad ko po, nagsishare ako ng Word of God, nagbabible ako, at yung mga nanonood sa atin, nagagalit sa atin. Huwag daw ako mag-Bible. Anong pakinin nyo? Kung ayaw ninyo na nagba-Bible ako, makinig sa Word of God, hindi man tayo namimilit. Di hanap kayo ng vlogger na imbes na Word of God ang sinasabi, pagmumura, paninira, pagmumura, doon kayo, kanya-kanya tayo Isabi sa Word of God po, yung mga mabubuti, magpakabuti. Yung mga masasama, magpakasama pa kayo. Bala kayo sa buhay ninyo. Pero ang tulad kong believer, no one can stop me to share the Word of God for a witness to all nations. Kaya tingnan ninyo, because of technology, nagagawa natin ito. All nations of the world has now the opportunity to hear the Word of God, the Word of salvation. He who believeth shall be saved, and he who believeth not shall be damned. Mamili kayo. Kaligtasan o damnation in hell. Walang pilitan po. But ipagpipilitan ng ating Panginoong Hesukristo ang kalangitan po, ang kanyang karian sa langit. Yung gusto lang pumasok doon. Yung ayaw, bala kayo sa buhay ninyo. Di ba? Di doon kayo sa impyerno. That's your choice. So with that, nakilala na ninyo kung sino itong si Pacquiao.